Isang mapagpalang panahon, ito tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos. So, continuation po sa ating paggawa ng kargada. So, nailagay na po natin ang orasyon ng Diyos Ama, mga dahon ng Santa Ana, Catalina, Higuera at Kurutan, at nailagay na din po natin ang representasyon sa mga mutya ng lupa. May tatlong klaseng bina, snowbear, cemented rock na bina, at saka yung sugary. At pagkatapos meron pong naging batong kahoy o haring bato, at saka tinatawag din na batong uling para pang-rebelta. So, yan po ang inilagay natin. Ngayon naman po, matutunghayan nyo ang paglagay natin sa mutya ng tubig. So, ito po, mutya ng tulya. Meron po tayong mga dinuog na mutya ng tulya dito. At ito po yung ilalagay natin. So, yan. So, mutya ng tulya, magbibigay po sa atin ng kaligtasan sa laot, pampaswerte, at kabal at taguliwas. Okay? At meron din po tayo dito na tinatawag nating taklubo. So, ang taklubo naman po, ito pong kadahilanan po sa pangkalahatang gamutan na kung saan magbibigay po sa atin ng lunas, lalo po sa mga sakit-sakit sa loob ng katawan, yung mga internal organ na sakit-sakit sa katawan. Okay? So, lahat ng uri ng sakit, basta't ito'y galing ito'y sa ilalim ng katawan, internal organs. Ito po ang mainam sa panggagamot. Yan, alam yan ni Dato Kalasan. So, tagay din po tayo. Pagkatapos ito naman po ang mutya ng litob. Ito naman po ay pangpaamo, panghalina at pakikipagkaibigan. So ito lang naman po ang isang uri ng mga shell kung saan maliit lang po ito, pinili natin. Ito po yung gumagalaw sa suka. Ayan. So, ilan na ba yan? 3. Pagkatapos ay hindi po nawawala mga kaibigan ang tinatawag nating pandakaking. Okay, galing sa pandakaki. So, kuha lang po tayo yung nilakat natin na maliit. Yan. So, ang pandakaki naman po, ito po ay mainam po sa, ang tawag dito, para po sa panggagamot sa natamaan ng sumpa, barang, at saka ulam o yung mga panggagaway o palipad hangin. So, ito po ang mainam. At kasama nito, ang tinatawag namang balisong dagat. So, ang balisong dagat naman, ang balisong dagat is sa Bisaya term na tinatawag na pampabalik o pang-rebelta. Okay? Tapos, ito din pong balisong na pula. So, ito po ang ating mga representasyon sa tubig. So, maglalagay na tayo. Unahin natin ito. Cut ko lang din kasi pag masyadong malaki kasi, baka hindi na magkasya yung ating mga ilalagay. Yan. So, mainam siguro ilapit ko ng kaunti, no? Yan. Hayaan nyo lang, hindi maano yung buong mukha ko. Yan. So, unahin natin ito. At dahil sa tubig, dito na siya sa baba. Yan. Lagyan pa rin ng pandikit para ganito po ang sekreto sa paggawa. Yan. Sunod is ang mutya ng taklubo. Patong ko lang. Sunod naman ang salitob. Okay? So, importante ito mga kaibigan. Sunod ay ang sa pandakaki o baliting dagat. So, ganun lang ang paglagay. Pero yun nga, kailangan na pag gumagawa na tayo nito, dapat natuto na tayo kung paano mag-ritual, konsagra at basbas ng gamit. Okay? Okay. Sunod ay ang tinatawag na balisong dagat. So,
Pipili lang ako ng ano dito. So, ito yung balisong na puti. Kasi meron din pong balisong na pula. Dito ko na ilagay. Okay. So, yan na po. Nailagay na po natin ang sa tubig. So, again, meron pong mutya ng tulya, mutya ng taklobo, meron din pong balisong dagat na pula, balisong puti, panakaking itim o baliting dagat, at mutya po ng tinatawag natin na litob. So, kung napapansin, nilagyan ko ng patyang. Apat lang, dyan ko po ilalagay ang gumamila silis mamaya po. Okay? Tapos, wala na po ang lupa at saka tubig. Ngayon naman po sa susunod man po ay sa mutya ng hangin. So again, isang mapagpalang panahon. Sana po sundan nyo para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng bao, isang mata, isang bibig, o kahit ano pang klaseng bao. Paano magkasahod, paano magkaroon ng kargada at depensa. Sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli mong kaibigan.